Good morning mga mare! Kamusta kayo? For today's video mga mare, babahagi ko nga sa inyo kung paano ako gumawa ng chili garlic oil. Sa totoo lang mga mare, itong chili garlic oil ay isa sa paborito namin ng asawa ko na sausawan dito sa bahay. Kaya naman gumawa ako nito na pangkonsumo lang namin sa araw-araw. Mabenta nga ito sa online mga mare, kaya naman kung kaya naman natin gumawa sa bahay ay gumawa na lang tayo nang sa ganun hindi na tayo bibili. Hindi naman marami itong aking gagawin mga mare, nabili ko nga lang yung mga sili na pula sa laga ng 30 pesos. Tapos ayan, gagamit ako ng 5 head na bawang. Medyo nadamihan nga ako, kaya naman 4 na head ng bawang na lang yung aking gagamitin. Tapos ayan, tinanggalan ko lang din ng tangkay yung mga sili, tapos ito babalatan natin itong mga bawang. Sa totoo lang mga mare, ay maganda nga itong gawing pang negosyo or pagkakitaan natin kasi mabenta talaga ito sa ngayon. Perfect at maganda nga rin gumawa nito mga mare pagka hindi pa masyadong mahal yung sili. Kayo ba mga mare, mahal na ba yung sili dyan sa inyo sa ngayon? Dito sa amin hindi pa naman gaano. And after ko nga malisan ng tangkay yung mga sili mga mare at mabalatan natin itong mga bawang at nahugasan na, ayan, ilalagay naman natin ito ngayon sa ating food processor kasi dito natin ito gigilingin. Mabilis nga lang din itong gawin mga mare at hindi tayo mahihirapan lalo na kung meron tayo itong food processor. At ingatan din tayo dito mga mare kasi maanghang talaga itong sili. Kung kinakailangan ay magsuot tayo ng gloves. Ma-share ko nga lang sa inyo mga mare, sa totoo lang ay pangatlong attempt ko na nga na magluto nito kasi gusto ko talaga itong gawing pagkakitaan or magbenta nito. Nung unang gawa ko nga nito mga mare, hindi nga ako nasatisfied sa aking ginawa. At yung second naman, tumagal naman yung shelf life niya pero tumigas yung bawang at saka yung sili. Medyo naparami ako ng asukal doon. Kaya naman ngayon ay mag-a-adjust tayo. Ang una ko nga ginawa dito mga mare, naglagay nga ako ng 2 cups ng oil at ang medyo mainit na nga ito, inilagay ko na nga yung mga sili na grinder natin kanina. Tapos ayan, hinalo-halo ko nga lang ito, makalipas ang 5 minuto, saka ako naman ito tinimplahan ng mga pampalasa. Naglagay nga lang ako dito mga mare ng 1/4 cup ng sugar, tapos ayan, yung pamintang powder, asin at granules, ay tansya-tansya nga lang yung aking paglalagay kasi hindi naman masyado marami itong aking gagawin. Naglagay din ako dito ng 1 teaspoon ng oyster sauce, tapos maglalagay din ako ng bechin, pero ito optional lamang at tansya-tansya lang. Maglalagay na rin tayo dito mga mare ng suka makalipas ang 15 minutes na pagluluto ko nito. 2 kutsara ng suka ang aking inilagay dito mga mare at hayaan lang natin ito ng 2 to 3 minutes bago naman natin ito hahaluin. Shout out kay Els Yuson, Che Balaswela Abalde from Misamis Oriental, Norhaya Angkad from Quezon City, Grace Sulit Dalipi from Mindoro, at kay Ole Pistigay Bonilla from Nueva Ecija. Share ko nga lang sa inyo mga mare, ang sekreto nga nito sa matagal na shelf life o buhay nitong ating chili garlic oil ay yung matagal na cooking process time. At kapag naglagay na nga rin tayo ng asukal ito mga mare, hinaan na nga natin yung oven kasi mabilis na nga ito masusunog at halo-haloin nga lang natin ito ng time to time. Kita nyo naman mga mare, napakaganda nga ng pagkakaluto natin ito, naghihiwala na yung bawang at sili dun sa oil. At eto na nga mga mare, ipa-cool down na muna natin ito bago naman natin ito ilipat ito sa mga lalagyanan. Sample ko lang naman ito mga mare kasi hindi ko pa naman ito ipapambenta for today's video. Ang cooking time ng pagluluto ko nito mga mare, umabot nga ito na 50 to 55 minutes. At make sure lang mga mare, bago natin ito ilagay sa ating mga lalagyan, make sure lang na tuyo na ito or na-sterilize na natin nang sa ganoon dito mabilis mapanis or amagin. Sana nakatulong at nagustuhan mo ang video na ito mga mare. And yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!